ibabaw ng kubyerta. Buenos días a todos, estudios, Doña Victorina. Kapitan, kalahati lamang ang takbo ng makina. Bakit hindi natin bilisan? Kung ating bibilisan, malalagos tayo sa mga palayan. Mangyari man, walang maayos na lawas sa lupain ito. Ay napakadali. Ewan ko ba bakit walang sino man ang nakaisip ito. Magbukas ng bagong ilog sa kanal at sarahan ng ilog Pasig. Ngunit Ginoong Simon, saan tayo kukuha ng sapat na pondo upang ipambayad sa mga magsagawa? Hindi na kailangan ng studio, pagkat ang mga bilanggo ng gano'n. Ngunit walang sapat na mga bilang. Kung gayon man, hayaan natin ang mamamayan ang magtrabaho, bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lamang ang may dudulot niyan. Ang guluhan ang ama. Ilalim ng kubyerta. O Basilio, Oo, Kapitan. kamusta nga pala ang binubuo niyong Akademya ng Wikang Kastila? Mabuti naman, Kapitan. Nakahanda na po ang mga guro at mga paaralang kagamitan. Ngunit parang hindi matutuloy kasi hindi matutuloy si Basilio. Ngunit nakapagbigay na kami ng regalo sa dalawang general at nangako silang tutulungan niya kami. Saan naman kayo kukuha ng sapat na pondo? Mag-aambag-ambagan ng bawat isa sa amin at ang mga gamit na ibibigay namin sa mayamang makaray. Mabuti naman kung ganun. Sana maging matagumpay ang inyong mga plano. Hindi na nagkakatuwaan kayo dyan, pwede ba ako sumali? Ayos lang, Senior Simon. Bueno, baka gusto niyo akong saluhan doon at uminom ng alak. Maraming salamat, Ginoo, ngunit hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom pero ang sabi ni Padre Gamora na masama araw ang purong tubig ang iniinom. Alam namin mga Pilipino ang tawag sa amin ay tubig at sa Kastila naman ay apoy. Kailan naman mangyayari ang kababalagang ito? Ito ay hindi ka mabalaghan sa inyo, Simon. Gitna ng gubat. Nang muling punta ko dito, naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Nariwa pa rin ng lahat ng aking isip. Parang kailan lang ang sakit na sinapit ko. Ginoo, maaari ko ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung iyong magugunita, nakaraang 13 taon, sa mismong pook na ito, una tayong nagkilala at kung hindi ako nagkakamali, kayo po ang taong nagbigay sa akin ng pakikiramay. Sino ako sa tingin mo? Isang taong pinalagay kong dakila, ng taong alam ng lahat, maliban sa patay na. Na ang kamatayan na nais kong dinamdam. Pinakamalaking lihim ang iyong nalaman. Lihim na maaari mong maikapahamak. Hindi mo ba naiisip yun? Sa iyong nalaman, pwede kang masawi sa aking kamay. Totoong naparito ako 13 na ang nakaraan upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan na nilaan ang kanyang buhay para lang maligtas ako at para mailaban ng mga Pilipinong mapangapi. Nagkakamali ka, Ginoo. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan ng wikang Kastila, ito ay papakinggan ng pamalaan. Ang wikang ito ang patuloy na nagbubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali na kailanman ay hindi magiging isang wikang pambansa. Aanin natin ang wikang ito. May tatago lamang ang wikang pagkatao at ating karapatan. Ano magagawa mo kung makapagtapos? Masasagip mo ba ang bayan? At hayaan mo bang mabulok ang bangkay ng iyong ina sa ilalim ng lupa? Ano bang gusto mong gawin ko? Ito lamang akong amak na estudyante. Walang-wala sa buhay, hindi ko naman pwedeng nirahin ng aking ina. Ngayon alam mo na, ako ang pupunyag na ikakasawi mo. Kung sa alamat ay mayroon ng pasig, nariyan ang malapad na bato na umano tinitirahan ng mga Kristiyano. May isa pang alamat tungkol kay Doña Jeronima na alam ni Padre Florentino. Napakagandang alamat. Kagilag-gilalas na alamat. Napakagandang ihatala. Marami na akong nakitang mga ilog na may magagandang tanawin. Ang hinahanap ko ay isang alamat. Saan ba kayo galing hindi nyo nakita ang bahagi pinakamainam sa paglalakbay? Wala namang kabuluhan iyan. Huwag ninyong kaligtaan ang pinakamaganda sapagkat ito ang pinakatotoo, ang maligno ni San Nicolas. Ngayon pumasok na tayo sa lawa. Ang kapitan marahil ang maraming nalalaman. Ano sa palagay niyo, Padre Salvi? Hindi na mabuti kung sa veterano na lamang siya ay kinulong, gaya ni Santa Cruz, sa halip na sa tagong lugar.
Kabesang Tales ang nag-iisang anak ni Tandang Selo, ang matandang mangangahoy na kumupkup kay Basilio sa gubat tuong bata pa ito. Sa paniniwalang walang nagmamay-ari sa isang lupain ay sinaka ito ni Kabesang Tales. Ngunit nang mag-ani ang kanyang pananim, siya ay siningil ng mga prayle ng 20 hanggang 30 pisong buwis. Nais tumutol ni Kabesang Tales ngunit pinigilan siya ng ama. Isin mo na, ipagpalagay mo na lamang na ang 30 pisong iyan ay natalo o kaya nahulog sa tubig at sinakmal ng buhaya. Natupad na ang pangarap ni Kabesang Tales na makapagpatayo ng bahay na yari sa tabla. Pinagkaisahan siyang gawing kabesa de barangay ng kanyang mga kanayon. Lubhang magastos ang tungkuling ito dahil kinailangan niyang bumili ng magagarang damit at naubos ang kanyang oras sa pagpunta sa kabisera. Manalo ka man sa kaso anak, ay tiyak na mahirapan ka. Di isang saplok ay walang matitira sa'yo. At tayo ama ay babalik sa alabok at ipinanak ng walang saplot. Nilakad ni Kabesang Tales kung kani-kanino sa pamahalaan ang karapatan niya sa lupa. Pinagsamantalahan naman ng mga ito ang kanyang kamangmangan. Napiling maging sundalo ang kanyang anak na si Tano, ngunit hinayaan niya ito sa halip na magbayad ng kapalit. Magbabayad ako sa mga abogado. Kung ako'y mananalo sa usapin ay mapapabalik ko si Tano. Ngunit kung ako'y matatalo, hindi ko na kailangan ng anak. Isang araw, dinukot ng mga tulisan si Kabesang Tales at ipinatutubos sa halagang 500 piso. Halos mabaliw sina Tata Selo at Yuli, hindi nila alam ang gagawin. May 200 piso si Huli ngunit hindi iyon nakasasapat. Siya ay nagdasal ng nagdasal ngunit walang milagrong naganap. Kaya't nagpasa siyang manilbihan sa isang mayamang kababaryo. Kung aalis ka, babalik na ako sa gubat. Kailangan makabalik ang aking ama at kapag nanalo tayo sa usapin ay matutubos ako sa pagkain. Tahanan ni Quiroga. Ano, Quiroga, kamusta? Senyor Simon, mahirap ang aking negosyo. Go. Anong mahirap? Niligtas kita sa mga opisyal na humihingi. Binuutang mo sila upang hindi ka na maabala. Pero Senyor Simon, maraming ding may utang sa akin. Di ko sila matigil at wala rin sila binigay na resita. Kung gayon, ilapit mo sila sa akin. Quiroga, may iba akong ipapasok sa iyong mga kaon ng baril. Mahirap at mapanganib yun, Senyor Simon. Huwag kang matakot, ako ang bahala. O siya, basta ikaw bahala dyan dapat hindi ako sasabit dyan. Ginoong Simon. Kamusta si Kapitan Shadow? Siya ay nahihirapan ng kumain at patuloy kumakalat ang kanyang lason sa kanyang katawan. Narito ako para sa 2 bagay. Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Yan ang hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo na mag-desisyon. Pagtapos ng 1 oras, magsisimula na ang magsikat at bukas wala na mag-aaral at wala na magpapahirap. Ngunit ang paghihimagsik at pagpapatiwakal. Ang paghihimagsik ang tanging pag-asa. Hindi pa patay si Maria Clara. Iligtas ko siya. Hindi pa siya patay. Iligtas ko siya ngayon. Ginoong Simon, huminahon kayo. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siya na hindi niya alam na buhay pa ako.
niya ng kanyang lolo na nakaupo sa isang sulok at pinagmamasdan ang kanyang mga kilos. Kinuha niya ang kanyang tampipi at nakangiting lumapit sa matanda upang humalik sa kamay nito. Pagdating po ni Ama, pakisabi na ako'y napasok na rin sa kolehiyo. Ang Panginoon ko'y marunong magsalita ng wikang Kastila at ito na rin ang pinakamurang kolehiyo na mapapasukan ko. Habang nasa daan, napahinto si Julie at nanangis. Mag-isang naiwan si Tandang Selo sa bahay. Pinapanood niya ang mga taong nakabihis ng maganda upang magsimba at mamasko. Nang may mga kamag-anak na dumalaw kay Tandang Selo, nagulumihan siya nang hindi siya makapagbigkas ni isang salita. Walang maibungkang pangungusap sa kanyang mga labi, kundi mga impit na ungol lamang. Nagkagulo ang mga pangunahing kamag-anak dahil sa nangyari kay Tandang Selo. Napipina. El del nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amen. Itigil ang kasal. Paano mo nagawa sa akin dito? Paulita, mahal na mahal kita. Ginoong Simon, buti na lamang nakarating kayo. Halika, samahan mo kami sa pagkainan. Salamat sa mainit na pagtanggap, Doña Victorina. Ngunit hindi na ako magtatagal dito. Ano? Hindi ako makakapayag na makaalis ka kaagad. Halika, samahan mo kami. Go. Dala niya ba ang regalo? Oo, dala niya. Kung gayon, masyanda na kayo. Sa gani, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Paulita. Kailangan ko siyang makausap ngayon. Huwag ka nang tumuloy. Ngunit baka ito na ang aming huling pag-uusap. Huwag ka nang pumunta doon dahil may sasabog na dinamita. Kaya utang na loob, huwag ka nang tumuloy. Ang ganda naman ng lamparang iyan, Ginoong Simon. Ayaw mo ba talagang kumain kahit sandali lamang? Yung alo. Ngunit may mahalaga talaga akong gagawin ngayon na hindi maaaring ipagpalit. Pasensya na. Sige na, mauna na ako. Salamat, Ginoong Simon. O Don Simon, ba't ka nagmamadali? Si Roga, ako yung nagmamadali. Ang ganda ng lamparang ibinigay ni Ginoong Simon. Ay sandali na matay. Talala, madali lamang ayusin ito. Sandali, ano ito? Money vessel para to 1 Crisostomo Ibarra. Sandali, masamang biro yan. Ano ba kayo? Huwag kayong mabahala dahil hindi naman siguro totoo yan. Ngunit ito ay nanggaling sa taong matagal ng patay. Tunay nga masamang biro ito. Di kaya gusto niya tayong patayin? Huwag niyo nang alalahanin yan. Ituloy ang kasiyahan. Pagkataas naman ang mesa ng lampara. Sige, saglit lamang. Isagani! Hoy, magkala! Tunahod dyan! Sugod! Ang lamparang iyan ay isang dinamita. Buhay nga si Crisostomo Ibarra. Marahil pinagmamasilan niya tayo. Marahil ganun na nga. Ngunit paano siya nabuhay? Marahil si Simon ay si Ibarra.
Simon ay isang taksil. Hanapin natin siya at hulihin ang Simon na yan. Tama ang kanyang tasya. Diego, si Kapitan! O Ginoong Simon, hindi natuloy ang pagsabog dahil itinapon nito ni Sagani. Sige na, tumakbo ka na, bilis. Bakit ako nabigo? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Senior Simon, gusto ko sandali at ako itatawag ng doktor. Huwag na kayong mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Gumagabi na. Nais ko sanang sabihin sa inyo ang aking lihim. Handa ako makinig, Senior Simon. Totoong may Diyos naman na gumagabay sa atin, hindi ba? Oo, Senior Simon, at ang Diyos ay tumutulong sa atin kapag tayo ay walang mapupuntahan. Padre, tulungan niyo ako. Ayokong mamatay na may dalang sadalan. Nais kong mangumpisal sa inyo. Handa ako makinig, Senior Simon. Linano ko ang lahat. Dahil galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako upang magiganti sa mga mapi sa akin. Diyos ko, patawarin ka ng Diyos, anak. Tandaan mo na ang buhay ay hindi lamang puro masaya. Ang maintindihan. Hindi ka niya pinaparusahan, anak. Yun ay isang pagsubok lamang. Kailangan mong nagpasan, hindi ka niya bibigyan ng isang pagsubok. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay aking kamatayan. Stop mo na. Ang kayamanan ay siyang magiging lason sa lahat ng tao. Ito ay ang pagpapabulag at nag-uudyok na gumagawa sila ng kasalanan, na kung may taong may nangangailangan ng isang malinis na hangarin, pinahintulot ng Diyos na ika'y matagpuan. Samantalang diyan ka muna sa ilalim ng dagat kung saan hindi mapapalugit ang kasamaan.